Bata pang pagbasa lang sa likat. Pakinggan po natin ang magiging batayan po ng ating pagbubulay-bulay sa hapong ito mula po sa aklat ng Efeso sa chapter 5 verse 25. At ito po ang ating pong mababasa at mapapakinggan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin sa bahaging ito.
Magandang good evening po mga kapatid. Maayong gabi sa inyong tanan. Marahay na gabi sa inyong gabus. Yan po'y natutunan ko sa Zamboanga at saka sa Bicol. Sa English po ay magandang good evening. Tayo po mga kapatid ay nasa pangatlong gabi ng ating simbang gabi na kung saan ay patuloy tayo sa pagsamba bilang paghahanda sa walang pag-aanilangang pagpupuri at pasasalamat sa pagdiriwang natin sa kaarawan ng ating dakilang Ama na si Kristo Jesus. Dakilang Ama po ang aking binanggit sapagkat ang tema po ng ating pagbubulay-bulayan ay may kaugnayan sa pagiging modelo ng isang ama. Kaya nga po ang aking inilagay na pinakang pamagat nito, mga lalaki, kayo ba'y modelong ama, magulang sa inyong asawa, sa inyong anak, at sa loob at labas ng ating iglesia? Malapit na nga po talaga ang Pasko. At karamihan sa atin ay mayroong nakakunot pa rin ang noo sapagkat malapit ng Pasko. Dahil ang iba ay sinasabi nila na Pasko na naman, wala pang gayak sa aming tahanan. Pasko na naman, ang aming mga bulsay wala pa ring laman. Pero saga ng akin, iba po ang aking wiwikain. Pasko na naman, pero wala pa rin akong biyanan. Katulad po ng mga binata diyan na hanggang ngayon wala pang kasama sa buhay. Ano po? Sa totoo lang po, ay bihira ang kumakanta o kinakantahan sa Jesus ng happy birthday sa kanyang kaarawan. Kayo po ang magsabi kung totoo ang aking sinasabi. Dahil karamihan sa mga kantahin ay Merry Christmas, Happy New Year, Maligayang Pasko, ang Pasko ay sumapit, pero walang kumakanta sa kaarawan ni Jesus. Nalilimutan na yung araw na yun ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po baga? Kaya ang sinasabi po nila, Maligayang Pasko, Masaganang Pasko, Merry Christmas, at dinudugtungan pa ng Happy New Year o Prosperous New Year. Kaya naman po nagkaroon tayo ng Prosperous Grocery sa harap ng ating palengke. May mga tao pong nagsasabi na ang Pasko ay para sa mga bata. At meron naman nagsasabi na ang Pasko ay para sa matatanda. Ay kung pinagsasama natin ay mas maganda at mas masaya. Ngunit, sa araw ng Paskong ito, ay nakalulungkot kapag hindi natin kasama ang ating tatay. Ano po? Malungkot kapag hindi kasama ang nanay at gayon din ang kanilang mga anak dahil sila ay hiwa-hiwalay. At sasabihin ng mga bata, Pasko na naman, asa na kaya si Ninong at saka si Ninang? Paano ko sila makikita sa araw ng Kapaskuhan? Samantala mga minamahal na mga kapatid, atin pong dalhin na ang ating pong tagpo ngayon sa tema ng ating mensahe, na ang katuturan ay maging modelo o tawaging modelong ama ng tahanan o pamilya at minsan ay tinataguri ang tanging ama. At kapag naman babae, kalimitan ay tanging ina. Pero meron pong pelikula, si Ay de las Alas, na tanging ina. Ang sabi nung iba naman matapos manood ay tangang ina. Ano po? Pero ano nga po ba ibig sabihin ng modelo? Ito po ay isang kataga na ang kahulugan ay natatangi o katangi-tangi, namumukod-tangi, pambihira, kahanga-hanga, at iba pang taguri na nagtataas sa isang ama o lalaki sa matayog na pedestal ng karangalan.
Paano nga baga ang isang ama ay nagiging modelo sa paningin ng tao? Siya kaya ay modelong ama sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Siya nga baga ay modelong ama sa kanyang iglesyang kinabibilangan o modelo ng lipunan na pinili o maaaring pinili dahil lamang sa impluensya. Taglay kaya ng lalaking ito bilang isang modelong ama at nananatili sa atin kaya ang diwa ng pag-ibig, pangunawa, malasakit, kababaang loob at higit sa lahat ang pagiging malapit sa Diyos at mapaglingkod sa Kanya at sa kapwa. Ginagampanan kaya ng sinasabing modelong ama ang kanyang tungkulin bilang ama ng tahanan? Tapat ba siya sa kanyang asawa at mga anak? Mga minamahal na mga kapatid, atin pong tingnan ang ilang kahulugan ng modelong ama. Mga kapwa ko UCM, na ito po'y itinakdang araw para sa atin, halina nga kayo. Tayo ang magiging laman at nakapicture sa mensaheng ito kung ito'y para sa atin. Tanggapin natin ang katotohanan. Unahin natin ang katagang pag-ibig. Ito ba'y para bigkasin lamang ng magkasintahan? At marinig ang mga katagang, I love you. Mahal kita. Pero aminin natin, pag narinig ito ng babae, ang tangi niyang naisasagot, kung umiibig ay, I love you too. Pero ang tiyak, wala kayong maririnig na babaeng sasagot ng, hanggang kailan? Hindi po ba? I love you too. Yun lamang ang sagot dahil umiibig siya. At kadalasan, kapag ganitong umimik ng I love you too, hindi nagtatagal, kasala na. Di po ba? At doon magsisimula ang pagiging mag-asawa at sasabihin sa harap ng altar sa nagkakasala sa harap ng Diyos, I love you till death do us part. Totoo kaya yun? Tingnan po natin at mangyayari kaya. Ayon po sa aklat ng Henesis, matapos likhain ng lalaki na si Adan, ay sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. At ito nga ang mag-asawa. Isang lalaki at isang babae. Hindi po parehong babae at hindi rin parehong lalaki. Sa atin po'y hindi pinapayagan na ikasal ang parehong babae at parehong lalaki, unlike sa ibang bansa. Si Eva ay nagmula kay Adan at sila'y naging mag-asawa. At sinabi ni Adan sa kanya, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking mga buto, babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa akin siya nagmula. At binigyang diin naman ni Apostol Pablo ang sinabing ito ni Adan sa mga taga-Efeso sa chapter 5, na ganito, dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, hindi mga asawa, kani-kanilang asawa, tulad ng kanilang sarili ng katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y minamahal at inaalagaan. Subukan po nating mag-evaluate sa kalagayan ng isang ama na tinataguri ang modelo ng tahanan ng kanyang asawa at ng mga anak. Tunay po at walang kaduda-duda na likas at sadyang mapagmahal at matiisin ang mga ina o kabiyak o asawa. Ngunit kapansin-pansin po na sa paglipas ng panahon, siya ay tila nagiging taken for granted na lamang ng mga lalaki o ng kani-kanilang asawa. Naririyan po ang lalaki ay ayaw na siyang isabay sa paglalakad. Pero tayo na mga lalaki naman ay postura, mukhang mga disente, magalang, malalahanin sa iba, galante, lalo na sa ibang babae. Aminin,
Samantalang itong asawa ay kandakuba na sa pagsisilbi at pag-aasikaso sa tahanan at parang siya'y nakakaligtaan na. Hindi na mainit ang pakikitungo. Hindi man lang pinasasalamatan sa kanyang pagpapagod. Sobrang sipag. Kahit siya'y matalsika ng mainit na mantika sa kanyang pagluluto o pagpiprito sa alinmang bahagi ng katawan, baliwala lang sa lalaki. At ang sisti pa nito, sasabihan pa siya ng, ang tanga mo kasi. Ganyan. Tapos sasabihin niya, ano ba itong pinirito mo? Sunog. Ito namang isa ay hilaw. Ano ba ito? Wala na ang pagdamay at pagmamahal ng lalaki tulad noong una. Ni hindi na magawang pasalubungan kahit ng isang hupya o siyupaw na nagdudulot sa babae o sa asawa ng kaligayahan. Bakit noong nililigawan pa natin sila? Si babae. Sobra nating maalalahanin. Pero ngayon, wala lang. Di ba? Nangyayari yan sa atin at hindi maitatago. Totoo ba ito, mga UCM? Palagay ko hindi sa atin, ano? Maaring sa iba. Tapos, yung sinabi noong una, ay iba na ang sinasabi ngayon. I love you before, but now, no more. Nakakainis. Pagka ganyan ang asawa mo, kung malakas kang babae, tapon mo na sa bintana. Sa madaling sabi po mga kapatid, nangihinawa na si ama kay ina. At sa ganitong tagpo ng buhay, nalilimutan na ang sinabi sa ating talatang binasa kanina. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Mga UCM, mga kalalakihan, modelo ka ba sa harap ng Diyos? Hindi ko po sinasabi na ganito lahat ang mga lalaki. Ngunit may mga pangyayaring ganito ang nagaganap sa ating mga buhay na naging sisimula o pinagsisimulan ng pag-aaway ng mag-asawa ng tahanan at apektado ang kanilang mga anak. Nagiging lapastangan, walang galang dahil sa kanilang nakikita sa kanilang pamilya. Kaya mahirap sabihin na ikaw ay isang modelo ng isang pamilya o ng tahanan. Sa aklat po ng Henesis at gayon din po sa Exodo, ay matatagpuan natin ang mga katangian ng ama sa pamilya, katangian ng ina at ng mga anak. Meron pong isang katangian ng ama na dapat nating pakinggan. Ang ama ang pinakaulo ng pamilya. Yun po'y ayon sa Exodo 6:14. At dapat na ibigin ng lalaki ang kanyang asawa mula sa Efeso 5:25-33. Ang lalaki o ang ama ng tahanan ay dapat pangalagaan ang bawat miyembro ng sambahayan. Kapag may isa kang ganitong kategorya sa pagpili ng modelong ama, maaari ka nang makapasa. Gayon din, dapat ang ama ay pinananatiling maayos ang pamilya. Kanyang sinusubaybayan ang pag-aaral ng mga anak at inihahanda ang kanilang mga pangangailangan. Dinidisiplina at itinutuwid ang kamalian ng mga anak. At higit sa lahat, laging nakatutok sa pangunguna, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, paglapit at pagtitiwala sa ating Panginoong Manlilikha. Tayo nga baga ay pwedeng maging modelo, mga UCM? Walang nasagot. Pwede, yes. Ayan. Pwede ba tayo talagang maging modelo, mga UCM? Kung ako ang tatanungin, pwede kung gagawin. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ngunit, bago ka maging isang modelo sa harap ng Diyos at sa loob ng ating iglesia, dapat kakikitaan ka na isang walang bahid dungis na naglilingkod sa Panginoon. Ay baka naman paglabas ng simbahan, iba na ang ginagawa.
Kasi nung ako po nasa Marinduque, ay nasa lubong ko yung isang may-ari ng bakery na matabang babae, nakasuot ng Lourdes. Galing simbahan, ang lakad niya ay mahinhin at parang kagalang-galang at nakapulupot sa kanya yung baga nakapulot sa bayawang at nakasabit pa yung kanyang mahabang rosaryo. Ay ako'y pabili ako ng tindahan ng tinapay sa kanilang tindahan. Pagsapit sa tindahan ay mayroong isang pulubi na sa kanilang harapan. Abay, kabukat-bukat mong sinabi ay, ano, na ito ka na naman? Wala ka nang ginawa kundi manghingi ng tinapay? Hindi mag-aalam na kami namumuhunan dito? Ay layo-layo. Galing sa simbahan nyo. Ay kung makita sa ating ganun ang ating ugali, na kapag sa harapan ay mayroong pulubi na nanghihingi ng limos, huwag nating gagawin ng ganun sapagkat tayo ay ginagawang larawan ng Diyos sa ating gawain at paglilingkod. Ano po? Gusto ba nating palagi tayong modelo sa paningin ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid? Sa inyong asawa at sa inyong mga anak at sa iglesia na ating kinabibilangan. Upang tayo maging isang modelong ama na katulad ng ating dakilang ama na si Kristo Jesus, dapat tayo ay manatiling nakakapit sa tanging ama ng buong iglesia at pamilya na si Kristo Jesus. Tayo po sa loob ng iglesia, tayong iglesia, at tayo ay mayroong isang ama na nakatungay sa atin. At iyon ay ang ating dakilang Diyos. Meron din po tayong mga pamilya sa labas. Sa aming pong prison ministry, mayroong kaming pamilya doon na nagmamahal sa amin at aming minamahal. Maaring sa tingin ng iba ay mararahas na naroroon sa bahay ni Kuya. Ngunit sila'y kapamilya din natin, kapuso din natin, at karugtong ng ating buhay sa gawain na nais din nilang magkaroon at makatamasa ng kalayaan. Kami pong magkakasamang naroroon ay naniniwala na hindi lahat po ng naroroon ay mayroong kasalanan. Yung iba'y biktima ng hindi makatuwirang pagsusumbong, mga galit sa kapwa na siya napapasama, nagiging co-accomplice kahit hindi niya alam na gano'n ang nangyayari. At yun po ay bahagi na rin bilang isang pamilya natin. Diyan sa Quezon District Jail, sa Lucena City Jail, malapit sa motor pool, at gayon din sa Pagbilao District Jail sa Talipan. Sila ay 3 pamilya na naroroon sa loob ng dormitoryo, araw at gabi. Malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Naghihintay ng dalaw, naghihintay ng dala para sa kanila. Para kung kapamilya na rin silang lahat. Dahil sa tuwing kami pupunta doon, lalo na sa Lucena City Jail, mahigit na 53 mga babae ang naroroon na dumadalo sa amin. Ang bawat isa sa kanila, kapag kami dumarating doon at nakatapos, nag-aabot po ng sulat, nag-aabot ng mga text message na gusto nilang maiparating sa kanilang mga mahal sa buhay. Sapagkat ang turing namin sila'y kapamilya, kinukuha po namin at pinagtitiisan ko na pagdating ng gabi, isa-isa kong itinetext, isa-isa kong tinatawagan. At ako po'y natutuwa sapagkat kami na magkakasama ay nakapagdudulot ng kasiglahan, ng kasiyahan sa mga inmates na naroroon. Tuwang-tuwa sila pag may sagot sa kanila. O sige, dadalaw ako diyan sa iyo. Huwag kang mag-alaala, hindi ka namin nalilimutan. Merong isa po doon na babae na taga Tacloban City. Iyak ng iyak dahil hindi niya alam kung ano nangyari sa kanyang nanay at tatay at 7 magkakapatid. Wala siyang alam kung ano nangyari. Kaya siya ay humingi ng tulong at aking tinawagan ang isang tao ng ABS-CBN, si Edison Reyes. Nakipag-contact siya sa Maynila. At doon namin nalaman na yung panang kapatid niyang isa ay naroroon at hinanap yung kanyang magulang at mga kapatid. And after mga 3 days, natagpuan sila. Ligtas naman sa panganib. Ligtas sa nangyaring dilubyo at pinsala ng bagyong Yolanda. Kaya yung kanyang pag-iyak ay napalitan ng kaligayahan
sa magitan ng komunikasyon na ginagawa natin. Kung hindi po natin sila kapamilya, kung hindi tayo kinikilala nila na kapamilya, palagay ko hindi mangyayari ang ganong sitwasyon sa kanilang buhay. Marami po sa kanila ang ganon. Yung isa ay mayroong pagnanais na dalawin ang kanyang ina, ngunit nakalulungkot ang sagot ng kanyang kapatid. Si nanay ay kumatos. Nakakapaiyak po. Hindi kami makakadalaw. Nasa Binondo General Hospital. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan ko uli. Pakisabi po na huwag nang mag-alala, si nanay po ay nailabas na namin sa ospital at kasalukuyan pong nagpapagaling bagamat hindi pa rin po masyadong stable ang kanyang kalagayan. Nakakaligaya ng puso sa kanila sapagkat bahagi sila ng ating pamilya. Tinuturing nila ng ating iglesia isang mapagtugon at mapagmahal na iglesia na magkakapatid. Ano man ang ating ginagawa doon, nagbibigay tayo ng kasiglahan sa pamagitan ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng mga nagtuturo at nagbibigay ng mahalagang mensahe na kinibibilangan ni Pastor Charlene, Pastor Jenard, Pastor Gaspar, at pagkaminsan, kailangan naming magbigay din ng sermon o mensahe na riyan si Ate Sara, si kapatid na Kernel de Mesa, ang inyong lingkod. Kalagi namin kasama ang kapatid na Elder Claro at ang kanyang asawa. Nakakataba ng puso sa buhay ng ating mga kapatid sa loob. At yun po ay aking sinasabi sapagkat itinuturing ko silang kapamilya natin sa Diyos. Idinadalangin natin sila, kasama natin sa panalangin sa araw at gabi, upang sila makapagtamo ng kalayaan na kanilang inaasam-asam. Isipin ninyo yung mga nakaroroon sa loob. 2005, subject for promulgation ang kanilang kaso. Pero hanggang ngayon, walang nagaganap na promulgation. Nakakaawa. At sila'y naghihintay ng biyaya ng Diyos para sa kanilang kalayaan. Meron silang sulat kay President Aquino. Iwan ko kung babasahin. At yung po'y dumaan sa ating iglesia, dumaan kay Pastor Jonuel, at mayroong endorsement na nagmumula sa warden ng QDJ. Kaya mga kapatid, lalong-lalo na sa mga UCM na aking kinabibilangan, manatili tayong nakakapit sa Diyos at huwag natin siyang iiwan dahil huwag nating iisipin na lumalayo ang Diyos sa atin. Hindi po, tayo ang lumalayo sa Kanya. At ngayon po sa aking pagtatapos, iiwanan ko po sa inyo ang mga salitang ito na ipinadala sa akin ng aking mga anak noong pong Father's Day. Ito po ang nilalaman. Great Dad, ikaw yan. Great Lolo, ikaw din yan. Great Friend, ikaw pa rin yan. Great looks, sa iyo pa rin yan. Great heart, sa iyo din yan. Great taste, abay sobra na, kasi kape na yan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga UCM, mga kalalakihan, mga kabataan, mga mag-asawa, simulan na ninyo ang pagpapatuloy ng pag-ibig. Hindi ko mo matanda na wala ng pagmamahal. Hindi ko mo may sakit, nawawala na ang pagmamahal. Hindi ko mo malayo, pinapalitan ang pagmamahal sa iba. Manatili tayo na nagmamahal sa mga lalaki, mahalin ang ating mga asawa habang may buhay. Ano po? Kaya, akin pong sasabihin sa inyo ang isang pagbati. Happy Model Family tonight. To God be all the glory. Sinabi ni Yahweh, gagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantipalahan ayon sa kanyang
ginawa. Maghandog tayo sa Panginoon ng may katapatan sa pangako at kagalakan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Bago ang lahat ay nais kong magpasalamat sa mga kapatid na nagtiwala sa akin, lalong-lalo na kay Kuya Ino. Ikaw ang pasimuno. Ang aawitin ko pong pamasko ay akapela lamang, mahal kasi ang kuryente. Pasko na naman. Teka, nalimutan. Pasko na naman, kay bilis nagdaan ng panahon. Di mo ba napapansin, waring ihip hangin lang itong taon. Muling naiisip, nananaginip ng mga ibibigay, pareho na lamang kaya ibig kong mag-iba, aginaldong panghabang buhay. Anong pamasko ang tinutukoy ko? Si Hesu Kristo at wala nang iba. Heto't tanggapin mo ang handog ko sa'yo, tulad ko'y buksan mo ang iyong puso. Ano ko ang higit pa? Muling naisip, nananaginip ng mga ibibigay, pareho na lamang kaya ibig kong mag-iba, aginaldong panghabang buhay. Anong pamasko ang tinutukoy ko? Si Hesu Kristo at wala nang iba. Heto't tanggapin mo ang handog ko sa'yo, tulad ko'y buksan mo ang iyong puso. Anong pamasko ang hihigit pa? Wala nang hihigit pa. Salamat po. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin. Muli po namin itong ibabalik sa inyo upang magamit sa pagpapalago ng iyong ministeryo sa lupa. Ikaw po ang siyang nagpala sa pagkaloob ng kani-kanilang mga kakayanan. Nawa po ay maging kalugod-lugod ito sa iyong harapan, at nawa din po ay maging mabuti kaming katiwala sa lahat ng iyong binibigay sa amin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh
Tayo po'y manalangin. Sa ikatlong gabi ng pagdiriwang ng iyong kaarawan, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami at narinig po namin ang isang ama na siyang maging modelo ng aming mga tahanan. Salamat po ng marami, O Diyos, sa mensahe na aming narinig, na ito po'y nagpapaalala sa amin na bilang mga ama ng tahanan at higit na dapat naming malaman na kayo po ang amang mahabagin na nagbibigay sa amin ng kaayusan ng aming mga tahanan. Salamat po ng marami, O Diyos, sa aming ginawang pananambahan at naging bahagi ang inyong mga kalalakihan. Kami dumadalangin din, O Diyos, sa aming isang kapatid na kasalukuyang naglalakbay patungong Qatar. Siya po ang aming kapatid na Eduardo Quijano, na siya po ay dumako roon upang maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa ginawa naming pananambahan na ngayon ay nagbibigay sa amin ng paalaala sa bawat isa, lalo na sa mga ama ng tao. Salamat po ng marami, O Diyos, ginabayan mo kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. At ngayon, sa gabing ito ay igawad po ninyo sa amin, Panginoong Hesukristo, ang iyong mapagpalang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen.